Tapos kasi baka mag like. Sige, yan. Yan mo yan. Anong pangalan mo? Boysen Colares alias Sino naman? J. Renz Boysen Colares alias Senior Aguila. Ikaw yun? Ito po yun. Kayo po ito? Kukontrol. Sir, may warrant of arrest po kayo for qualified traffic violation issued by Branch 31 ng RTC ng Dapat. Sir, you have the right to remain silent. You also have the right to reserve the information for the law. You have the right to a lawyer if you can afford one. I'm sorry, will be appointed for you. Naiintindihan po ba natin? I-effect na po namin ng warrant. Sunod yung saan? May 12 pa tayo. Oo. Para may parasiding kami ano nila. Medical certificate. Diyan lang kami sa mga sinasama. Parasiding namin medical certificate. Then, pwede ba yung may mga gamit address na sa loob, pwede nila makuha din. Sige po, sige po. Sir, sa bahay. Okay. Secure. Search ito. Connect pa kayo. List down every bit of lies made under oath by Senior Aguila. Lista mo isa-isa, ilang beses nagsinungaling, nagsabi ng hindi totoo. Gumawa ka ng bilang para ma-collate natin, ma-aggregate natin ilang beses nagsinungaling sa harap ng committee ito. For every kasinungalingan would entail a necessary penalty in accordance with law. So ilista mo na yan, may transcript naman tayo eh. Salamat. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Siguro, Yes, Mr. Chair. as far as this committee is concerned, hindi ka na Senior Aguila. Senior Pinocchio ka na. Ngayon, alam mo sino si Pinocchio? Ha? Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po, kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung... wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? Sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila.
na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na Senyor Aguila, na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung... 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senyor Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede Lolita. natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. Very clear, opo. Very clear siguro sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senyor Aguila na ang tawag sa kanya. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat. Wala akong alam. Because he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, really you are a mere the Vice declaration. President of Senyor Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo? Hindi po. Hindi Hindi po. ka naniniwala? Hindi po ako naniniwala. Ang God ko isa lang, God the Father. Ito ang latest update sa kaso ng di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico. Ipinagpatuloy ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasama ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga pagdinig sa Socorro Bayanihan Services Incorporated (SBSI) sa pinamumunuan ni Senyor Aguila. Naglabas na ng warrant of arrest laban kay Socorro Bayanihan Services Incorporated (SBSI) President J. Renz Kilario alias Senyor Aguila at 12 iba pang opisyal kaugnay sa umano'y human trafficking ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa araw ng Martes, November 7. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni De La Rosa na siyang chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na natanggap niya ang warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa Dapa, Surigao del Norte. I would like to advise the Sergeant-at-Arms to coordinate with the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation regarding their custody. You turn over the custody of these persons to the authorities. Ani Senator Bato de la Rosa. Humaharap sa kasong multiple trafficking, facilitation of child marriages, solemnization of child marriages at child abuse si Socorro Bayanihan leader J. Renz Kilario at 12 pa niyang kasamahan. Isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado sa umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated (SBSI) sa Surigao del Norte ang listahan na may higit 200 na bilang ng mga namatayan ng anak o sanggol sa Sitio Kapihan. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, dapat managot si Senyor Aguila at iba pang opisyal ng umano'y kulto na SBSI Group kapag nagpatunayang nagpabaya sila sa sitwasyon. Samantala, SBSI Secretary na si Chinga Lea Yamson ginisa sa Senado. Ating panoorin ang buong video. For today's agenda,
we will continue to tackle the following. Proposed Senate Resolution number 796, filed by this representation, an inquiry into the alleged presence on and operation of Shabu Laboratory in Socorro, Surigao del Norte. Number 2, proposed Senate Resolution number 797, filed by Senator Risa Hontiveros on the systematic rape, sexual abuse, trafficking, forced labor, and child marriage in Socorro, Surigao del Norte. And number 3, the privileged speech of Senator Hontiveros on alleged illegal activities in Socorro, Surigao del Norte, delivered on September 18, 2023. At this point, may request the COMSEC to acknowledge the presence of our guests and resource persons present into this hearing. Thank you very much, sir. Here are the following guests who are present today, sir. We have lots of them, but the guests that I'll be mentioning are the ones who are seated on the table, sir. From the Department of Justice, sir, we have Undersecretary Nicolas Felix T. Morning, sir. From the Department of Social Welfare and Development, we have Assistant Secretary Irene Dublao. Morning, ma'am. From the DNR, sir, we have Regional Executive Director of Region 13, Sir Nonito Tamayo. From the Philippine National Police, sir, we have Police Major General Eric Noble. Morning, sir. We have Police Brigadier General Kirby John Kraft. Morning, sir. We have Police Colonel Lauder M. Laude. Sir. From the National Bureau of Investigation, we have Regional Director Sally Hans Barboso. Sir. We also have Dr. Harvey Tawakal. Sir. From the local government unit, sir, we have Mayor Risa Rafoncel Timkang. Morning, ma'am. We have Vice Mayor Gemma Rivas Ocon. Morning, sir. Ma'am. We also have Mr. Edelito C. Sangco. COMSEC, I just would like to acknowledge the arrival of Senator Risa Hontiveros, Mundag Chair. our Deputy Minority Leader. Go ahead, COMSEC. Thank you, sir. From the CWC, sir, we have Attorney Jillian May Cruz. Security and Exchange Commission. We also have Mr. J. Renz Kilario. Morning, sir. We also have Mr. Karen Songko. We also have Mr. Mamerto Galanida and Miss Janet Ahok. As I mentioned earlier, yun po mga kasama nyo later whom we will be requesting. We'll be just calling them later. And that's all for today, sir. So we can start, sir. Thank you, COMSEC. Magandang umaga sa ating lahat. Nitong Oktubre lamang, tayo mismo ay nagtungo sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Kasama ng butihing gobernador ng Surigao del Norte na si Governor Lyndon Barbers. Kinausap natin ang komunidad, kabilang na ang mga kabataan na sinabing ipinakasal at na nagkaanak sa murang edad. Pinakinggan natin ang kanilang panig at ang kanilang mga hinaing. Sa mga kasama ko sa komiting ito, hindi man kayo nakasama sa ating ocular inspection, nais ko lang kayong bigyan ng assurance. Napakaganda ng Sitio Kapihan. It is such a scenic spot nestled in the island of Socorro, which is equally breathtaking. Tama po ang naging hakbang ng ating gobyerno sa pagdideklara nito na isang protected area. Kailangan natin protektahan ang kagandahan
ng Sitio Kapihan. And so, to everyone who is here present, if you are ever called upon to speak today, I implore you, do not stain the beauty of Sitio Kapihan and Socorro with lies and deceit. Walang mabuti at magandang na idudulot ang kasinungalingan. Katotohanan at hustisya lamang ang bibigyan natin ng lugar sa pagdinig na ito. Hindi lamang ang kagandahan ng lugar at mayamang kalikasan ng Socorro ang nangangailangan ng proteksyon, maging ang ilang residente na ng malaparaisong isla ng Socorro ay humihingi ng proteksyon. Kabilang ang mga minor de edad na di umano'y nakaranas ng karahasan at hindi makataong pagtrato sa kanilang tinatawag na Senior Aguila at mga opisyalis ng SBSI. As we continue this investigation in aid of legislation, let us keep in mind that mankind owes to the child the best it has to give. And as mentioned in the Declaration of the Rights of the child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities by law and by other means to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. Mula sa ating naunang hearing at sa diskusyon noong ocular inspection, mayroong mga isyu na nais na nating bigyang linaw. These questions that we shall focus on into this hearing, aside from the, of course, the statements that we are going to hear from new set of resource persons, ay ito yung ating gustong pagpukusan ngayong araw na ito. Number 1, the suspension and possible revocation due to gross violation of the PAC-BARMA with the SBSI for Sitio Kapihan. Number 2, the need to provide for the relocation and reintegration of the community members should the PAC-BARMA indeed be revoked. Number 3, the need to provide proper and formal education to children at Sitio Kapihan should the PAC-BARMA not be revoked and the SBSI members be allowed to continue their stay. Number 4, the allegations regarding the questionable grave site of the community, including the allegation of one father that the remains of his child are no longer in the grave site with a false date of death placed at the marking. Maraming salamat po. I would like to turn over to our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, for her opening statement. Salamat kaayo, Mr. Chair, at magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, ako po'y nagpapasalamat. Salamat kaayo kay Chairperson Doroy de la Rosa para sa kanyang dedikasyon na maisiwalat ang lahat ng dapat isiwalat sa usaping ito. It is clear that this issue touches on so many things that we hold dear as a society. How we take care of our children, how we view institutions such as marriage and religion, how we treat the poorest among us. Napakadami po nating nabalitaang nakakagimbal nung nakaraang hearing. Pero sa totoo lang po, noong sumunod na mga araw at linggo, lalo pang dumami yung mga lumalabas na kahindik-hindik na balita. Mr. Chair, alam ko na noong pumunta kayo sa Kapihan, kayo ay nagulat sa nakita ninyong libingan ng mga baby. Nadurog ang puso ko sa kwento ng isang ama na namatayan ng sanggol dahil pinagbawalan siya ng mga lider ng SBSI na dalhin sa ospital ang nag-aagaw buhay na niyang anak. Hindi na pagamot hanggang pumanaw na lang si baby. At mas masahol, basta-basta na lang nilipat ng libingan.
I understand that this father is here today at atin siyang makakapanayam. Ngunit, ako po'y nagsaliksik pa ng mas malalim at pinagtanong-tanong ko kung sino-sino ba ang namatayan ng anak na sanggol sa kapihan. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba natin inaalagaan ang mga sanggol sa kapihan? Di ba padron po ninyo si Santo Niño? Bakit nangangamatay ang mga ninyo at ninya? Mamaya po tatanungin ko sa NBI na kasama sa exhumation what findings they can share with us. Kasi nakakabahala talaga. Kung hindi man pinatay na sadya, ay pinatay sa kapabayaan. At dahil po Mr. Chair, yung akin namang pong original na pakay ay i-expose ang sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, clear acts of sexual violence. I wish for this, our committees to hear the testimony of one alias Chloe na ikikwento kung paano siya kinulong kasama ang lalaking pinili na maging asawa niya para sila ay mapilitang magtalig. Mr. Chair, gaya nyo po, gusto ko po na magtatapos ang hearing na ito, hindi lang na haharap sa batas ang mga may sala, kundi matiyak natin bilang Senado na hindi mapapabayaan ang mga miyembro at dating miyembro ng kultong ito. I trust that the DENR, the DSWD, and the DepEd will share the reintegration and rehabilitation plan for the people of Kapihan and the ways by which the state, working as one, can help the community move forward with hope and dignity. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa Ontiveros. As you wish, sinong gusto mong unang ipresenta? Yung si Chloe o si Manong yung Magbayazom? Actually, Chair, bago pa nga si alias Chloe o si Manong Pedrito, kung maari po yung una kong nabanggit na ama nung isa sa mga baby na namatay, tapos hindi na niya alam, inilipat pala yung bangkay nung baby sa hindi niya alam na libingan. Okay, so unahin natin si Randolph, Mr. Randolph Chair. Balbanero. Opo, sir. Yes, can you give us a brief lang, maigsing kwento about the background of your baby? Bakit siya namatay? Ano yung kinamatay? Saan nilibing? At di ba kasama ka sa exhumation? Nag-exhume kayo? Opo, sir. Opo, sir. Anong nakita mo doon sa anong laman doon sa nilipatan na libingan? Go ahead. At Mr. Chair, yes. Sandali, upo ka muna. I will recognize you later. Kumsek, kindly administer the oath. Yes, sir. May we request all guests who are here, including those who are sitting at the back, to please stand and raise their right hand to take the oath. Those who have not taken their oath yet, those who have already taken their oath, please take their seats. Yung hindi pa nakapag-oath. Hindi pa ho nakapag-oath. Wala dito sa last previous hearing. Yung mga naka-oath po, pwedeng umupo. Please raise your right hand. Sandali lang. Yes. No. You just sit down. You're not an invited resource person. You are here as counsel of the SBSI officers.
So, yeah, you are from that place. But you are not an invited resource person. Your role here is to advise your clients. And you cannot take part in the discussion here. You are not an invited resource person. Maybe you can advise your clients on what to say. Whatever you want to share with this committee, since you are not invited, you can share it with your clients, and they will be the one to open up before this committee whatever you want to share. That is the role of this committee, and it goes through to all the committees of the Senate as far as hearing in aid of legislation is concerned. Councils are not allowed to take part in the discussion. You are only here. Your role here is to advise your clients. Kung tingnan mo yung listahan ng invitees na mga resource person, your name was not included, right? So we give priority to those who are invited resource persons. Mr. Chair. Yes, we will, kaya kung gusto mo yan, gusto mo talagang pakinggan sila, sabihan mo yung mga, I am giving you the avenue of approach. Sabihan mo sila, kung gusto sila magmanifest na pakinggan yung, then, but not through you, okay? So, tama na ito, tama na. You submit, okay, thank you. Kumsek, continue. Thank you, sir. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Bago po isagot ni Sir Randolph yung tanong ng Chair, i-share ko lang po sa inyo, Sir Randolph, yung amin po ni Chair Doroy at ng aming mga komite na pakikiramay po sa inyo dun sa pagkamatay ng inyong baby. At kung, Salamat po, ma'am. At kung maaring ikwento nyo na po, yung itinanong po, ano po nangyari kay baby? Ako pala si Randolph Dison Malbarino. Pwede po ba na may magbisaya, sir? Pwede po. Okay. Salamat. Sa niadtong December 14, 2020, niadtong adlaw sa kadlawon dito ko nanagat. So pag uli na ako pagkahapon dito na nahibaw-an na akong bata ang ahong asawa nga nanganak na dahil siya. Mr. Chair, kung maaring si Attorney Dano mag-translate lang sa sinasabi ni Sir Randolph. Thank you po. Thank you, Sir Risa. Attorney Dano, you are the legal counsel of Task Force Kapihan. Yes po. Andito ka na last time, di ba? Yes po. Okay. Resource person Please po sila. translate para for everyone's consumption. Thank Okay? you, thank you. Thank you. Go ahead. December 14, 2020 nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020 nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Ja pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na daya ang asawa. Early morning, madaling araw nanganak na pala yung asawa ko. Pero galing ako ng nangingisda. Pagdating ko nanganak na yung asawa ko. Mauto na pag-abot na ako sa bahay, sugat akong bata nga nabilin sa bahay. Kaya dito naman ang asawa sa function hall, paanak. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko nanganak doon sa function hall. Na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mauto nga. Sandali. Anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital? Clinic?
Or paanakan or what? Sa Aya. tanaw nimo? What? Kuan man na siya sir sa pakibali na gamit o hospital, gihimo naman itong hospital sa bayanihan. Murag, kuan na siya bisita gani sir sa kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang sir sa Kwarto lang. Oo, kwarto. Walang gamit. May- Equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? mayroon din sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi? Meron sila? Ako na bang pang-examine sa ihi. tae. Examen sa ihi? Oo. Examen sa tae? Oo, naaga. Meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka sir. Dali ha? Totoo ba, Mamerto? Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kwan? Hospital? Ihian? Yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens, meron kayong ganon? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes. Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi nyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat dun sa kapihan? Hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary Jerens, member lang po ako. makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung... Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? Sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senior Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede Lorena. natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. very clear. Opo. Very clear siguro sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya.
But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Moto nga pag naghumanahog ilis singadto ko sa function hall na may giila na mo nga Skibali Hospital. Pagkatapos pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Moto nag-istorya mi sa akong asawa o gidara kong gisubayan og unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni akong asawa nga si Melanie nga naglisod siya panganak tungod kay ang bata nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So breech birth po. Suhi. Suhi sa... Suhi. Suhi, oh. Moto nga, subay siya nga, dili murag kasurindiro na siya tungod kay nga ni yung siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Motong ikasaban siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man siyang kinabuhi og mo kibalim surrender siya na dili niya may pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona yung nagpapaanak sa kanya na dapat di matakot. Moto nga. So Sir Randolph, so nung yung asawa nyo muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak nung mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? Ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang nahuna nga ipagawas ang bata kay para makampante ang ginawa ng mga kumadrona ay mao tong ilang giadjog si og ang asawa murag gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon siya na tinulungan yung ng kumadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. Mato nga ingon siya nga sadya nang nahawiran ang tiil muragi fugos tugod to nila og pagawas para ang siya malibre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang dahil kumadrona na tawag mo doon yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot ma'am kay bali panahon naman to sa isang pagawas ga to, dili naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na? Bumaba ako, sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Oo, nandun yung ilang anak mo nandun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala yun, pa? ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Sa pilitang pinag-asawa ng ibang lalaki. Ng ibang lalaki? Opo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yun, Sen? Yung asawa niya? Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin,
nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mato nga, pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas, pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale. Maputla. Anda pagka matinga po ko sa tong bata kay naibuwa manggawas gani sa ang baba. Yun din may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mato yung gusto, sir, nga gusto na nga may baba ka dyan ang bata sa ospital sa Socorro. Oh, you're the father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal? Sino po Sino nagbawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Jela Hugar. Sino pa? Si yung Kumsek, please take note para imbitahan natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jela Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yung kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila nagpapanganak. Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Ako, ipinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi sila magbabawal dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Jadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerens Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya
Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerens Aguila ay under the dictates of Mamerto Galanida, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerens Kilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerens Kilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerens, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na waya ko'y nahimo sa akong bata nga ahong mahipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon? Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days? Po. After Pero that, hindi pa siya nakaiyak, sir. Hindi pa nakaiyak? Oo. Mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi hindi pa siya nakaiyak pagkapanganak. Yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital? Oo, kasi nga isang giingnan na ato ning igawas kay o dili na to ni pa-hospital, mamatay ka doon yung bata kay. Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Waya na naing na ang mga kumadrona, kami ra kibalis ang asawa nagka istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malay. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung asawa nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung internal examination, Mr. Chair. Internal examination po. Internal kung IE, gynecology. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay po na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nag-doktor sama po na namo kailangan dito nga doktor. Sinabi din yun ng paanak ko. Sinabi ng asawa ko yon na inai siya at kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak, mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi so for the record, sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismo gumawa. Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya? Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair, J. Renz Kilario,
yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya. Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Mas malala. Baka yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15, pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. gipauli nami sa dito sa ospital. Ngutana ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So Nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay po. natakot ako kasi yung sinundan namin nanganak, namatay din yung bata. So Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na unang namatay. Ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas 6 nang uli namin sa bahay namo dito sa amo nagadong gipuy-an so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Ako'y nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Mato nga kapoy ng lawas, way tog, pila na gunad pas dito pas function hall, wa ko itog, reklamo ko sa asawa nga mopuli anay si Jag bantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ko, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos, wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair. Tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero salamat, ma'am. Okay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung
6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak, yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang ganon na instruction sa inyong magulang? Nangutan na ko og okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay? Noong panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang na-busy sila, ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko sa hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Sr. Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Sr. Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Sr. Aguila lahat? Wala akong because alam. Because he is God? Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Sr. Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair? Kaya nga, I am very sorry for that information. That is well, you are the Vice President of Sr. Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo? Hindi po. Hindi ka naniniwala? Hindi po ako naniniwala. Ang God ko isa lang, God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Sr. Aguila, isa lang membro. Ang kuwan doon na yung sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging presidente? I-explain na namin nung una na Sandali lang, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of SBSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? Originally,
he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Yes, Elected by all the members of SBSI, you mean to say? Yes po, yes po. So by popular vote of all the members of SBSI, siya naging presidente. Yes, during the time, I think that was on July 1, 2021. Including you as the vice president? Yes, in you fact- are also elected. Yes, Mr. Chair. In fact, I was not willing because, I am, during that time, I've been suffering from high blood and then also from my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So what made you concede to the decision? You were not willing initially. So what made you concede to the As Vice decision? President. Ha? As Vice President, oo. So bakit ka pumayag? Ayaw mo man kaya? They were insisting because I was formerly the secretary. And sabi nila na, you just accept this. Anyway, Vice President man lang, wala naman kayong function. Especially... So, tanongin kita, did it cross in your mind that nagdududa ka na si Jerry Esquilario is only 23 years old. Siya ang naging presidente. Ako matanda na ako, kompleto ako sa kaalaman, I am well educated, bakit vice presidente lang ako? Did it cross your mind? Actually, I was thinking on that, but because of my physical condition, I don't care whoever will be elected. Jerens, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana, pero inilik ka, kaya okay ka na lang, naging presidente. Kasi wala na akong magawa. That's why, ha, paminaw mong apat, makinig kayo. That's why kinaklaro natin ito because we are looking for responsibilities here and accountabilities. Because you are the president of SBSI, ikaw ang tinuturo. So, liabilities ninyo yan, kung anong mangyari sa organisasyon ninyo, pananagutan nyo yan. Kaya, tinatanong ko kayo ngayon, ikaw, sabi mo, hisitan kang tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason, bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya, dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Mamerto Galanida, ay recommendation ni gaya ng sinabi ni Mamerto Galanida na recommendation ni Rosalina Tarok at narinig ko yung pag-rekomenda niya. Kaya nga, panay-panay ako nagtanggi. Pero wala akong magawa dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon. Kaya at inilik ako ng mga tao, wala akong magawa. So, totoo ba ito nga yung mga decision making hindi ikaw, merong sa likod mo na nagbibigay ng instruction? Mga pulisiya? Yung decision is yung board, yung lahat ng... Sinong membro ng board? Ilan kayo? So lahat ng decision is a collective decision arrived at consensus by the members of the board. Lahat po ng mga programa po ay minimitingan po ng board. Sino mga member ng board? Sabihin mo sa akin. For the record. Kaday sa secretary, si Chinga. Andito yung secretary. Please, nag-oath ka na ba? So sino-sino yung mga members of the board? Good morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President, Senyor Aguila, the Vice President, Mamerto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer Flor de Lis Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami Sandali, nandito si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, halika, upo ka dito. Yan yun. For the record, Mr. Sang. Sige, please continue. Sino? Continue.
Ilan na yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sammy Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. All in all, we are 15 po BODs. Mr. Chair, Yes, wait. follow up lang, Yes. Ma'am Chinga Leia. May binanggit kayong Board of Directors member na Karen Galanida. Iba Karen pa po kay Sanico po. Karen Sanico po. Sanico. Yes po. Okay. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkakaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senior Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... so, Mr. Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dahil sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon, sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ko ayaw alam. ni Senior Aguila ay baba. Ayaw dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila invited? Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, at nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. As sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig sa Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.